na puno ng malamig na katahimikan ng silid, ngunit sa loob ng isip ni Liza, nagngangalit ang bagyo. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salita ni Patrick. Bawat isa ay parang punyal na humihiwa sa kanyang puso. Wala kang silbi. Pumatay ka. Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak natin. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao habang ang papel ng annulment ay halos masira sa pagkakadiin. Ang hapdi ng mga salitang iyon ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit na dinanas niya. Sariwa pa sa kanyang alaala ang libing ng kanilang anak. Ang kanyang anak na halos hindi niya man lang nayakap. At si Patrick, sa halip na damayan siya, ay pinagsisihan siya. Sinisisi ang bawat hininga niya. Hindi ka karapat-dapat mahalin. Ang bulong ng isang tinig sa loob niya, ang tinig na pinaniwalaan niya sa loob ng maraming taon dahil kay Patrick. Tumayo si Liza, ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang diwa ay may bagong tigas. Tiningnan niya ang buong bahay, ang bawat sulok ay may alaala ng pangungutya, pananakit at pagkontrol. Hindi ito tahanan. Isa itong bilangguan. Dahan-dahan niyang inilagay ang ilang damit at mahahalagang papeles sa isang maliit na bag. Hindi na niya kailangan ng iba pa. Ang tanging kailangan niya ay ang kanyang sarili, buo man o basag. Nang makalabas siya ng gate, hindi na siya lumingon. Hindi niya hinayaang bumalik ang mga luhang matagal nang natuyo. Sumakay siya sa isang lumang bus. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay parang isang bagong simula, isang paglayo sa bangungot. Ang dilim ng gabi ay niyakap siya, ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, mayroon siyang nararamdamang kakaiba, hindi pag-asa, kundi isang tahimik na determinasyon. Sa isang lugar na malayo, sa loob ng isang itim na kotseng dekalidad, tahimik na pinagmamasdan ni Adrian Santos ang isang eksena. Matagal na ito, sa isang charity event sa probinsya, bago pa man niya nakilala si Liza ng personal, nakita niya kung paano pilit na hinila ni Patrick De Los Reyes si Liza sa harap ng maraming tao. Sinisigawan ito at pinahiya sa mga bisita. Nakita niya ang pagyuko ni Liza, ang pagpatak ng luha, ngunit nakita rin niya ang isang kislap ng pagtutol sa mga mata nito. Isang lakas na nagkubli sa likod ng sakit. Ang galit ay biglang sumilay sa mukha ni Adrian, ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng isang kakaibang interes. Sa isip niya, ang babaeng yan, may apoy sa loob niya. Naramdaman ni Liza ang paghinto ng bus. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang ilaw ng Maynila, maliwanag, magulo, at puno ng buhay. Ito ang bagong mundo na kanyang haharapin. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na hindi niya namalayan na dumaloy sa kanyang pisngi. Sumisigaw ang kanyang puso. Hindi na ako babalik sa dilim na yon. Ngunit sa kanyang pinakalalim na bahagi, may isang bulong na nagtatanong, ito ba ay isang bagong simula o isa pang bangungot na naghihintay? Dumating si Liza sa Maynila na halos walang dala, kundi ang kanyang bag at ang bigat ng kanyang nakaraan. Ang syudad ay malaki, malakas, at tila walang pakialam sa kanyang pinagdaanan. Nagsimula siyang maglakad, naghahanap ng trabaho, ng kahit anong pwedeng pagkakitaan. Sa bawat pagsubok na kanyang ginagawa, ang hindi ang palaging sagot. Masyadong bata, kulang sa karanasan, o kaya naman, may mas angkop na para sa posisyon. Bawat pagtanggi ay parang isang patak ng ulan na nagpapabigat sa kanyang puso. Nagpapaalala sa kanya ng mga salita ni Patrick. Wala kang silbi. Isang araw, habang pauwi mula sa isa na namang bigong paghahanap ng trabaho, nadapa si Liza. Kumalat ang laman ng kanyang mumunting bag, mga papeles, isang lumang larawan, at ang kanyang huling 500 piso. Napapikit siya. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang luha. Hindi na niya kaya. Ayos ka lang ba, ma'am? Isang malambing na tinig ang kanyang narinig. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang lalaki.
Matangkad, nakasuot ng simpleng polo shirt, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata. Lumuhod ito at tahimik na tinulungan siyang pulutin ang kanyang mga gamit. Walang halong paghuhusga sa kanyang tingin. Tanging pag-aalala. Salamat! Nauutal niyang sabi. Napakasikip ng Maynila. Minsan nakakakapanlula. Wika ng lalaki na may ngiti sa labi. Ako nga pala si Adrian. Adrian Santos. Inabot ni Liza ang kanyang kamay, bahagyang nag-aalangan. Liza, Liza Marquez. Mula noon, naging palagian na ang kanilang pagkikita. Hindi nga pala, hindi palagian, kundi nagkataon. Palaging nagkikita sa parehong coffee shop kung saan siya pumupunta para mag-apply o sa parke kung saan siya nagpapahangin. Nalaman ni Liza na si Adrian ay may-ari ng isang maliit na art gallery at doon, inalok siya ng trabaho bilang assistant kahit wala siyang gaanong karanasan. Kailangan ko lang ng taong mapagkakatiwalaan, Liza. Yung kayang makinig at matuto, paliwanag ni Adrian. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila binabasa ang bawat pahina ng kanyang kaluluwa. Sa piling ni Adrian, unti-unting lumambot ang mga pader na itinayo ni Liza sa kanyang puso. Si Adrian ay iba. Hindi siya nagtatanong tungkol sa nakaraan niya. Hindi siya naghuhusga. Sa halip, lagi siyang nakikinig, nagbibigay ng payo ng hindi ipinipilit, at higit sa lahat, nire-respeto niya si Liza. Ang kanyang mga salita ay laging puno ng pag-asa, ang kanyang mga galaw ay laging puno ng pag-aalaga. May pakiramdam si Liza na sa wakas, may nakikita sa kanya ng higit pa sa kanyang mga sugat. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa gallery, huminto sila sa isang bench sa parke. Ang lamig ng hangin ay sumasabay sa init ng kape na hawak niya. Tumingin si Adrian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Liza, simula niya, ang tinig ay malalim. Nararamdaman ko na napakaraming pinagdaanan mo. At kahit hindi mo sabihin, alam kong may dala kang napakabigat na pasanin. Hinawakan niya ang kamay ni Liza. Ang kanyang dampi ay nakakapagpagaan ng loob. Pero gusto kong malaman mo na karapat-dapat ka sa lahat ng magaganda sa mundo. Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang mga mata. Matagal na simula nang may nagsabi ng ganoon sa kanya. Sa mga sandaling iyon, kasama si Adrian, tila nawala ang lahat ng kanyang takot. Nagkaroon ng isang puwang sa kanyang puso na muling nabuksan, isang puwang para sa pag-asa. Ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang isip na nagtanong, totoo ba ito? Pwede pa ba akong mangarap? Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang ugnayan ni Liza at Adrian. Hindi ito nagmamadali. Dahan-dahan, tulad ng pagbukadkad ng isang bulaklak pagkatapos ng mahabang tag-ulan. Kay Adrian, natutunan ni Liza na muling magtiwala, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa kanyang sarili. Ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting giniba ng pag-unawa at pagmamahal ni Adrian. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, inilabas ni Adrian ang isang maliit na kahon. Nakaupo sila sa balkonahe ng kanyang apartment, ang ilaw ng buwan ang tanging saksi. Naglakas loob si Adrian. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng kakaibang emosyon. Liza, alam kong marami kang pinagdaanan. Hindi ko kayang burahin ang lahat ng sakit, pero kaya kong pangako na hinding-hindi ka na muling mag-iisa. Hinding-hindi ka na muling masasaktan habang ako ang kasama mo. Lumuhod si Adrian. Hawak ang isang simpleng singsing na may malaking perlas. Mahal kita, Liza Marquez. Magpakasal ka sa akin. Nagsimulang tumulo ang luha ni Liza. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Niyakap niya si Adrian ng mahigpit. Oo, Adrian. Oo, she whispered. Ang tinig ay puno ng pagmamahal. Ito ang pangarap na akala niya ay
kailanman ay hindi na matutupad. Sa mga sandaling iyon, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, at sinabi niya kay Adrian ang buong katotohanan ng kanyang nakaraang pagdurusa, ang pagkamatay ng anak, ang mga salita ni Patrick, ang pagkabalili ng kanyang kaluluwa. Nakinig si Adrian, yakap-yakap siya, at pinawi ang kanyang mga luha. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari ulit yan, mahal ko. Ang kanilang kasal ay simple, tahimik, at puno ng pagmamahalan. Walang magarbo, walang marangyang selebrasyon. Tanging sila, ang kani-kanilang mga saksi, at ang isang hukom. Pakiramdam ni Liza, ito ang pinakatotoong sandali ng kaligayahan sa kanyang buhay. Walang nagmamadali, walang nagtatago. Pagkatapos ng ilang linggo, isang bagong kislap ng pag-asa ang nagpakita. Hindi makapaniwala si Liza nang makita ang 2 linya sa pregnancy test. Buntis siya. Isang halo ng saya at matinding takot ang kanyang naramdaman. Maari ba siyang maging ina ulit? Kaya ba niyang protektahan ang munting buhay na ito? Buntis ako, Adrian. Bulong niya sa asawa. Ang tinig ay halos hindi marinig. Niyakap siya ni Adrian ng mahigpit. Ang kanyang muka ay puno ng kagalakan. Magiging magulang tayo, mahal ko. Magiging masaya tayo at poprotektahan ko kayong dalawa ng ating anak. Kasama si Adrian, unti-unting nawala ang takot ni Liza, napalitan ng isang malalim na pag-asa. Samantala, sa probinsya, si Patrick Delos Reyes ay nag-iisip ng malalim. Sa kanyang cellphone, nakita niya ang isang lumang post mula sa isang kaibigan ni Liza, isang malabong larawan ni Liza na nakangiti, na may caption na nagpapahiwatig ng bagong simula at pag-ibig. Napangisi si Patrick. Hindi niya matanggap na may iba ng lalaki si Liza, na may iba ng kinakasama ito. Para sa kanya, si Liza ay pag-aari niya. Hindi ka makakatakas sa akin, Liza. Kung ano ang akin, akin pa rin. Bulong niya, ang mga mata ay nanlilisik. Nagsimula siyang mag-utos sa kanyang mga tauhan na alamin ang bawat galaw ni Liza sa Maynila. Ngunit si Liza, sa mga sandaling iyon, ay walang kaalam-alam sa paparating na bagyo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman ang simula ng buhay sa loob niya. Niyakap siya ni Adrian mula sa likod. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Napatingin si Liza sa labas ng bintana. Sa maliwanag na buwan, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ngunit sa likod ng kapayapaan na yon, may isang bulong na nagpapaalala sa kanya. Ang kaligayahan ba na ito ay sadyang napakabihira upang magtagal? Nag-uumapaw ang galit ni Patrick Delos Reyes. Hindi niya matanggap ang balita mula sa kanyang inupahang investigador na si Liza ay nakahanap ng bagong buhay sa Maynila at may bago ng kinakasama. Para kay Patrick, ito ay isang personal na paglapastangan. Si Liza, ang babaeng tinawag niyang walang silbi, ay naglakas loob na magtaksil sa kanya sa ganitong paraan. Walang hiya. Akala niya matatakasan niya ako? Bulong niya habang hinahagis ang hawak na baso sa pader. Gabi-gabi, tinitingnan ni Patrick ang mga malalabong larawan ni Liza na may kasamang lalaki na may ngiti sa mga labi. Ang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit may kung anong pag-aalala ang sumasagi sa kanyang isip. Ang lalaki ay mukhang simpleng tao, ngunit may kakaibang aura. Ngunit ang kanyang galit ay mas nangingibabaw. Kailangan niyang bawiin si Liza. Kailangan niyang ipakita sa mundo kung sino ang may kontrol. Ito ay hindi lamang tungkol kay Liza. Ito ay tungkol sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang kapangyarihan. Papakitain ko sa iyo, Liza, kung sino ang totoong may-ari ng buhay mo. Giit niya habang may masamang ngiti sa kanyang labi. Sa kabilang banda, sa isang marangyang condo unit sa gitna ng Maynila, tahimik na nakaupo si Adrian Santos sa kanyang study room. Ang kanyang laptop ay bukas,
Nagpapakita ng isang mapa ng syudad na may ilang pulang tuldok, ang mga lugar na madalas puntahan ni Liza. Sa kanyang tabi, nakaupo ang kanyang personal assistant at head of security, si Mang Tonyo. May kakaiba po tayong namomonitor, Sir Adrian. Simula ni Mang Tonyo, ang kanyang tinig ay seryoso. May isang grupo ng mga tao na tila nagmamasid kay Ma'am Liza. Hindi sila direktang lumalapit, pero kitang-kita ang paggalaw nila. Kumunot ang noo ni Adrian. Alam niyang may posibilidad na mangyari ito. Hindi niya pinapaalam kay Liza ang kanyang totoong pagkatao bilang nag-iisang tagapagmana ng Sterling Group para makahanap ng pag-ibig na totoo, hindi dahil sa kanyang yaman. Ngunit hindi ito nangangahulugang pababayaan niya ang kanyang asawa. Palakasin ang seguridad, Mang Tonyo. Discreetly, ayokong maramdaman ni Liza na may problema. Utos ni Adrian, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may tigas. Alamin niyo kung sino ang nagpapadala sa kanila. Gusto kong malaman ang bawat detalye. Alam ni Adrian na hindi na siya pwedeng manatiling nasa likod ng anino. Ang kaligtasan ni Liza at ng kanilang magiging anak ang pinakamahalaga. Sa kanyang desk, nakalatag ang ilang imbitasyon para sa isang malaking charity ball kung saan siya ang isa sa mga pangunahing donors. Naisip niya na ito ang perpektong pagkakataon para ipakilala si Liza sa kanyang mundo, kahit na alam niyang magiging malaking adjustment ito para sa kanya. Kailangan ng malaman ng lahat na si Liza ay kanyang asawa. Samantala, sa kanilang apartment, abala si Liza sa paghahanda ng hapunan. Pakiramdam niya ay mas malakas na siya ngayon. Mayroon ng inspirasyon sa kanyang buhay. Ngunit minsan, sa gitna ng katahimikan, may isang malamig na simoy ng hangin ang tila dumaraan. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit may bahagi sa kanyang puso ang nakakaramdam ng matinding kaba. May problema ba, mahal? Tanong ni Adrian nang makauwi siya. Ngumiti si Liza, pilit na ipinagtataboy ang kanyang mga takot. Wala, Adrian. Naisip ko lang, sobrang saya ko ngayon. Minsan na nakakatakot. Niyakap siya ni Adrian. Huwag kang matakot, mahal. Nandito ako. Poprotektahan ko kayo ng ating anak. Ang kanyang mga salita ay nagpagaan ng loob ni Liza. Ngunit sa kanyang isip, alam ni Adrian na ang bagyo ay paparating na. Sa mga sumunod na araw, natanggap ni Liza at Adrian ang formal na imbitasyon sa nasabing charity ball. Nakangiti si Liza, excited sa pagkakataong makasama si Adrian sa isang espesyal na okasyon. Ngunit sa isang madilim na sulok ng Maynila, isang ngisi ang lumitaw sa labi ni Patrick. Natanggap niya ang kopya ng imbitasyon at alam na niya kung saan niya hahanapin si Liza. Magkita tayo, Liza. Doon natin tapusin ang lahat, bulong ni Patrick. Hawak ang imbitasyon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at paghihiganti. Ito ang umpisa ng katapusan mo at ng kaligayahan mo. Napakakislap ng chandelier, nagpapababa ng liwanag sa ballroom ng isa sa pinakamarangyang hotel sa Maynila. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tawanan ng mga piling tao. Masayang nakasabit ang kamay ni Liza sa braso ni Adrian. Ang kanyang simpleng gown ay nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kaligayahan at pagmamalaki. Mahal na mahal niya si Adrian at sa tabi nito, pakiramdam niya ay kaya niyang harapin ang mundo. Salamat, Adrian, bulong niya habang nakatingin sa kanyang asawa. Ngumiti si Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Para sa'yo, mahal, masaya ako na masaya ka, na. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa kamay ni Liza, na tila nangangako ng walang hanggang proteksyon. Ang tanging nakita niya sa buong ballroom ay ang kanyang asawa, ang kanyang pag-ibig. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may bahagi sa kanya ang alerto. Alam niyang nasa peligro si Liza. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga bisita,
Marami ang bumabati kay Adrian at nagtataka kung sino ang magandang babae sa kanyang tabi. Ipinapakilala ni Adrian si Liza bilang aking asawa at sa bawat pagbigkas niya ng mga salitang iyon, mas lumalalim ang nangiti sa labi ni Liza. Ang kanyang tiyan ay bahagyang umbok, isang lihim na kaligayahan na tanging sila lamang ni Adrian ang nakakaalam. Bigla, parang huminto ang oras. Ang tawanan at bulungan sa paligid ay unti-unting nawala. Naramdaman ni Liza ang isang malamig na presensya. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang tingin. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya si Patrick De Los Reyes, ang kanyang dating asawa. Nakatayo ito na may ngiti sa labi. Isang nangiting punong-puno ng paghamak at paghihiganti. Para bang bumalik ang lahat ng bangungot. Naramdaman ni Liza ang pamumutla ng kanyang mukha, ang muling paglamig ng kanyang mga kamay. Liza! Aking asawa! Malakas na sigaw ni Patrick na lumalapit sa kanila. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanilang tatlo. Hinigpitan ni Adrian ang hawak sa kamay ni Liza. Ang kanyang katawan ay naging matigas. Patrick, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Adrian. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng babala. Ngunit hindi pinansin ni Patrick si Adrian. Ang mga mata niya ay nakatitig lamang kay Liza na may halo ng puot at pagmamay-ari. Kaya pala bigla kang nawala, Liza. May bago ka na palang laruan. At buntis ka pa. Sino ang ama niyan? Ang lalaking ito? Produkto ng pambubulok mo. Ang dumi mo. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hindi ka ba nahihiya? Ang sabi ko na nga ba, wala kang silbi. Isa kang traidor at manggagamit. Anging mundo ni Liza ay umikot. Ang mga salita ni Patrick ay parang muling nagbalik sa kanya sa madilim na nakaraan. Ang sakit ng pagkamatay ng kanyang anak. Ang pagkabali ng kanyang puso. Ang lahat ng pangungutya at pananakit. Nagsimulang manginig ang kanyang labi at unti-unting bumagsak ang luha. Muling naramdaman niya ang matinding kaba at takot na baka mawala na naman sa kanya ang lahat. Tama na, sigaw ni Adrian. Ang kanyang tinig ay malalim at ngayon ay may matinding galit. Niyakap niya si Liza ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay naging panangga para sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Patrick. Isa kang walang hiya. Bitawan mo siya. Siya ang asawa ko. Napakalakas ng hiyawan ng mga tao. Ang iba ay nagtatakip ng bibig. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang matandang negosyante na isa ring miyembro ng board ng isang malaking kumpanya ang napasinghap. Adrian Sterling, anak ni Don Marcelo Sterling? Biglang nanlaki ang mga mata ni Patrick. Ang ngisi sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng putlang-putlang mukha. Sterling? Ito ba ang lalaking kinakabahan niyang hindi mahanap? Ito ba ang lalaking kinaharap niya? Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Ang kanyang kapangyarihan ay biglang naglaho. Nanginginig pa rin si Liza sa mga bisig ni Adrian. Ang kanyang luha ay patuloy na dumadaloy. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Adrian. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang bangungot. Ang sigaw ng pangalan ni Adrian, Adrian Sterling, ay parang kulog na humampas sa kanyang tenga. Ang isang bagong uri ng takot ay bumalot sa kanya. Isang bagong uri ng bagyo ang paparating. Mabilis na hinila ni Adrian si Liza palabas ng magulong ballroom. Ang galit sa kanyang puso ay nagbabaga. Ngunit mas nangingibabaw ang pag-aalala para kay Liza. Niyakap niya ang asawa habang tinatakpan ng mga tenga nito upang hindi na marinig ang mga bulungan at usap-usapan. Ang sasakyan nila ay mabilis na humarurot palayo. Iniiwan ng gulo at kahihiyan sa likod. Pagdating sa kanilang kondo, agad na inihiga ni Adrian si Liza sa kama. Nanginginig pa rin ang katawan ni Liza at patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang luha.
Ang mga salita ni Patrick ay parang tinik na tumusok sa kanyang puso. Ayos lang, mahal ko, nandito ako. Pag-alo ni Adrian habang hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Wala nang makakalapit sa'yo. Hinayaan niya si Liza na umiyak sa kanyang bisig habang ipinaparamdam niya rito ang kanyang presensya at pagmamahal. Nakaramdam si Adrian ng matinding sakit sa dibdib nang makita ang ganoong kalaking takot at sakit sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang asawa na nagdala ng liwanag sa kanyang buhay. Ngayon, kailangan niyang gawin ang nararapat. Sa kabilang banda, sa isang pribadong silid sa isang sulok ng ballroom, tahimik na nakaupo si Don Marcelo Sterling. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Walang sino man ang naglakas loob na lumapit sa kanya. Ang pagiging tahimik ng patriarka ng Sterling Group ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Napanood niya ang buong eksena. Ang pananakit ni Patrick de los Reyes sa kanyang manugang at ang hindi pa isinisilang na apo. Tumayo si Don Marcelo at naglakad patungo sa bintana. Tinitigan ang ilaw ng Maynila. Nakaipon ang kanyang galit, hindi lang dahil sa nangyari ngayong gabi, kundi dahil sa matagal ng kasaysayan. Naalala niya ang negosyo nila sa probinsya noon na muntik ng malugi dahil sa pagtataksil ng ama ni Patrick. Iba na ang panahon. Ngayon, may karapatan na siyang gumanti. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang Chief Legal Counsel. Gusto kong magsimula kayo ng isang komprehensibong investigasyon kay Patrick de los Reyes at sa kanyang mga negosyo. Bawat detalye. Gusto kong malaman ang lahat ng kanyang dumi. At gusto kong gawin niyo yan ng tahimik at sistematiko. Ayokong makaramdam siya hanggat hindi pa huli ang lahat. Opo, sir. Masusunod po, sagot ng kausap sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, binaba ni Don Marcelo ang telepono at muling tumingin sa labas. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang isip ay gumugulong sa mga plano. Hindi ito personal na pagganti lamang. Ito ay isang aral na hindi dapat kalimutan ng sinuman na gustong sumira sa kanyang pamilya. Samantala, sa kanyang bahay, si Patrick ay tulala. Ang mga salita ng matandang negosyante sa ballroom ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Adrian Sterling, anak ni Don Marcelo Sterling, hindi siya makapaniwala. Ang simpleng lalaking iyon, ang asawa ni Liza, ay isang Sterling? Ang isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali. Alam niyang kapag kalaban mo ang mga Sterling, katapusan mo na. Mabilis siyang nagbukas ng laptop, naghahanap ng impormasyon, at sa bawat lumalabas na detalye, mas lalong bumabagsak ang kanyang mundo. Si Adrian Santos ay si Adrian Sterling, ang nag-iisang tagapagmana ng Sterling Group. Kinabukasan, si Liza ay unti-unting bumalik sa kanyang sarili. Ang pagiging kalmado ni Adrian at ang kanyang walang sawang pag-alo ay nakatulong ng malaki, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Alam niyang malaki ang posisyon ni Patrick sa lipunan. At ngayon ay nakilala na ng publiko ang kanyang relasyon kay Adrian. Liza, may tiwala ka ba sa akin? Tanong ni Adrian habang magkasama silang kumakain ng agahan. Tumango si Liza. Oo, Adrian. Alam kong paprotektahan mo ako. Hayaan mo ang lahat sa akin, mahal ko, sabi ni Adrian habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi na kita hahayaang masaktan. Hindi na. Ngunit hindi niya binanggit ang mga planong ginagawa ng kanyang ama. Ayaw niya pang dagdagan ang iniisip ni Liza. Sa opisina ni Don Marcelo, may isang tawag siyang natanggap. Sir, nagsisimula na po ang pag-atras ng mga investor. Ang bangko po, nag-iisip ng i-freeze ang mga assets ni De Los Reyes. Ang ulat ng kanyang tauhan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Marcelo.
Tumingin siya sa labas ng bintana, sa abalang syudad. Sige, hayaan niyong maramdaman niya ang bawat butil ng pagbagsak. Lahat ng itinayo ni Patrick de los Reyes ay guguho, dahan-dahan. Ang tunog ng doorbell ay parang mga martilyong humahampas sa ulo ni Patrick de los Reyes. Mula ng gabing iyon sa charity ball, ang kanyang mundo ay nagiging impyerno. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa nagagalit na kliyente, sa mga nag-aalinlangan na shareholder, at sa mga bangko na unti-unting pinipiga ang kanyang kumpanya. Ngunit ang pinakamalaking bigat ay ang katotohanan. Si Adrian Santos ay si Adrian Sterling. Pinilit niyang bumangon mula sa kanyang inupuan. Ang kanyang bahay, na dating puno ng karangyaan at tawanan, ay ngayon ay parang isang malamig na libingan. Ang kape na iniinom niya ay matagal nang lumamig. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang legal counsel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sir, kinanselan na po ng Sterling Group ang lahat ng ating kontrata. Pati po ang mga subsidiary nila, nag-atras na rin. Sabi ng abogado, ang kanyang tinig ay halos pabulong. At ang mga bangko, sir, nagpadala na ng notice for asset freeze. Kailangan po nating kumilos agad. Para kay Patrick, ang mga salitita ay tila mga suntok sa kanyang sikmura. Hindi siya makapaniwala. Gaano kabilis? Paano nangyari ito? Ang kumpanya na pinaghirapan niyang itatag, ang pundasyon ng kanyang kapangyarihan, ay naguguho na parang baraha. Pinilit niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga dating koneksyon, sa mga politiko, sa mga kaibigan sa negosyo. Ngunit ang bawat isa ay tumalikod sa kanya. Ang Sterling Group ay isang napakalaking balyena. Walang gustong lumaban sa kanila. Hindi ito pwedeng mangyari. Sigaw ni Patrick. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at desperasyon. Gusto ko ng solusyon. Ngayon din. Ang abogado ay umiling. Sir, masyado pong malakas ang kalaban. Wala na tayong magagawa. Ang tanging paraan ay... Walang tanging paraan. Hindi ako susuko. Putol ni Patrick. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sa loob ng ilang linggo, ang pangalan ni Patrick de los Reyes ay naging laman ng balita. Hindi dahil sa kanyang mga tagumpay, kundi sa kanyang pagbagsak. Ang dating pinupuri at kinikilala ay ngayon ay nilalait at kinukutya. Ang mga taong dating bumabati sa kanya ay ngayon ay lumalayo. Tila may nakakahawa siyang sakit. Nawala ang kanyang kapangyarihan, nawala ang kanyang reputasyon, nawala ang kanyang mga kaibigan. Isang gabi, habang nag-iisa si Patrick sa kanyang bar, umiinom ng alak hanggang sa malasing, nagbalik ang mga alaala. Ang mga alaala ni Liza, ang kanyang nangiti, ang kanyang lambing, ang kanyang pag-ibig, ang babaeng buong puso siyang minahal, kahit gaano pa siya kasama. Naalala niya kung paano niya ito pinahiya, kung paano niya ito sinaktan. Ang mga salita niya, wala kang silbi. At ngayon, siya ang walang silbi. Siya ang walang-wala. Pinilit niyang tawagan si Liza, kahit alam niyang walang saysay. Ang kanyang telepono ay nagring lamang, walang sumasagot. Liza, bakit mo ako ginawaan ng ganito? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay basag. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang mapait na pagsisisi. Ngunit ang pagsisisi na yon ay mabilis ding napalitan ng puot. Puot kay Liza, kay Adrian, sa lahat ng sumira sa kanya. Tumingin si Patrick sa salamin. Ang kanyang mukha ay haggard. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Hindi niya makilala ang sarili. Ito ba ako? Ang isang Patrick de los Reyes na walang-wala. Bulong niya. Hindi. Hindi ito matatapos dito. Kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang maibalik ang lahat. Ngunit paano? Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang alak ay sumusunog sa kanyang lalamunan. Siya ay nag-iisa, talunan, at kinamumuhian. Ngunit sa kanyang pinakalalim na bahagi,
May isang munting apoy pa rin ng paghihiganti. Hindi pa tapos, Liza. Hindi pa. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig habang bumabagsak siya sa sahig. Sa loob ng ilang linggo matapos ang insidente sa charity ball, ang pangalan ni Patrick Delos Reyes ay naging balita. Hindi para sa kanyang mga tagumpay, kundi para sa kanyang mabilis na pagbagsak. Araw-araw, may bagong ulat sa telebisyon o pahayagan tungkol sa pagguho ng kanyang imperyo. Nabasang lahat ni Liza ang mga ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang damdamin. Hindi ito kagalakan, hindi rin paghihiganti. Ito ay isang uri ng lungkot, isang pagluluksa para sa isang nakaraan na puno ng sakit at para sa isang taong dating bahagi ng kanyang buhay. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Adrian habang nakita siyang nakatitig sa screen ng television na nagbabalita tungkol kay Patrick. Umiling si Liza. Hindi ko maintindihan, Adrian. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ba dapat masaya ako? Pero parang may kirot pa rin sa puso ko. Lumapit si Adrian at niyakap siya. Normal lang yan, mahal ko. Hindi naman madaling kalimutan ang lahat ng pinagdaanan mo. Hindi ito paghihiganti, Liza. Ito ay katarungan. Ang mga bunga ng kanyang ginawa ang bumalik sa kanya. Malumanay siyang nagpaliwanag tungkol sa naging alitan ng kanyang ama at pamilya ni Patrick noon na nagbigay ng mas malalim na konteksto sa nangyayari. Ang mahalaga ay malaya ka na, malaya tayong magsimula ng bago. Ang mga salita ni Adrian ay parang balsam na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Unti-unting nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Totoo, wala na siyang magagawa sa nakaraan, ngunit meron siyang kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan at kinabukasan. Isang hapon, binisita ni Liza ang kanyang matalik na kaibigan mula sa probinsya, si Aling Nena, na ngayon ay nakatira na rin sa Maynila. Si Aling Nena ang tanging nakakaalam sa kanyang pinakamadilim na panahon, ang kanyang matinding depresyon pagkatapos mawala ang kanyang anak at ang pagpapahirap ni Patrick. Ang ganda-ganda mo ngayon, Liza, sabi ni Aling Nena habang hinahaplos ang umbok ng tiyan ni Liza. Kitang-kita ko sa iyo ang kapayapaan. Pinagpala ka ng Diyos. Ibinuhos ni Liza ang lahat kay Aling Nena. Ang pagmamahal ni Adrian, ang kanilang kasal, ang kanyang pagbubuntis, at maging ang pagbagsak ni Patrick. Nakinig si Aling Nena at sa huli, niyakap siya. Tama ka na, Liza. Hindi ka karapat-dapat sa sakit. Ngayon, yakapin mo ang kaligayahan na ibinibigay sa iyo ng Diyos at ni Adrian. Ang mga araw ay nagdaan at si Liza ay abala sa paghahanda para sa pagdating ng kanilang sanggol. Nag-enroll siya sa mga prenatal classes, nagbabasa ng mga libro tungkol sa pagiging ina at pinapangarap ang mukha ng kanyang magiging anak. Sa bawat sipa ng bata sa kanyang tiyan, mas lalong lumalalim ang kanyang pagmamahal at pag-asa. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nag-aalala. Madalas silang maglakad-lakad ni Adrian sa parke, hawak-hawak ang kanilang mga kamay. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng kapayapaan. Ang init ng araw ay nagdadala ng pag-asa. Sa piling ni Adrian, pakiramdam ni Liza ay kumpleto na siya. Si Adrian, ang kanyang kalakasan, ang kanyang boses, ang kanyang bawat lahat. Isang hapon, habang nakaupo sila sa parke, inilagay ni Adrian ang kanyang ulo sa tiyan ni Liza, nakikinig sa mga sipa ng bata. Maligaya ako, mahal ko, bulong niya. Ngumiti si Liza at hinaplos ang ulo ni Adrian. Ako rin, Adrian, sobrang saya ko. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ngunit habang tinitingnan niya ang malayo, may isang bahagi sa kanyang isip ang nagtanong, talaga nga bang tapos na ang lahat? O may isa pa bang pagsubok na naghihintay? Isang mainit na umaga noon, habang abala si Liza sa pag-aayos ng nursery ng kanilang magiging anak, may kumatok sa pintuan. Inakala niyang si Adrian na umuwi para sa tanghalian.
Ngunit nang buksan niya ang pinto, nanlamig ang kanyang buong katawan. Nakatayo sa labas si Patrick de los Reyes. Ngunit hindi na ito ang Patrick na kilala niya. Ang kanyang mukha ay payat na payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. At ang kanyang pananamit ay gusot at marumi. Tila naliligo ito sa sarili nitong kasawiang palad. Liza, pabulong na sabi ni Patrick. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hinigpitan ni Liza ang hawak sa doorknob. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas, ngunit hindi na ito takot. Ito ay isang uri ng kakaibang kaba, halo ng pagkabigla at pagkaawa. Anong ginagawa mo rito, Patrick? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay matatag. Biglang lumuhod si Patrick. Liza, pakiusap, patawarin mo ako. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Liza. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Napakabobo ko. Sinira ko ang lahat. Ang aming kumpanya. Ang pangalan ko. Lahat? Wala na. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat para bumawi. Pakiusap, Liza. Bumalik ka sa akin. Tiningnan ni Liza si Patrick. Ang kanyang mga mata ay walang luha. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Patrick na hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang talunan na tao na kinain ng kanyang sariling pagmamataas at galit. Nagbalik sa kanyang alaala ang lahat ng sakit, ang libing ng kanilang anak, ang mga salitang wala kang silbi, ang mga taon ng pang-aabuso. Ngunit kasabay nito, naalaala rin niya ang mga salita ni Adrian, ang kanyang pagmamahal at ang bagong buhay na nabuo sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahang hinila ni Liza ang kanyang laylayan mula sa kamay ni Patrick. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang umbok na tiyan ay isang simbolo ng kanyang kalakasan at pag-asa. May isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Patrick, pinapatawad kita. Ang mukha ni Patrick ay sumilay ng pag-asa. Talaga? Liza. Ngunit tinaas ni Liza ang kanyang kamay. Pinigilan siya. Pinapatawad kita. Ulit niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Pinapatawad kita sa lahat ng sakit na idinulot mo. Pinapatawad kita sa lahat ng mga salitang sinabi mo. Pinapatawad kita dahil gusto kong maging malaya ang puso ko mula sa puot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Patrick. Ang kanyang tingin ay puno ng kapayapaan ngunit may tigas. Pero Patrick, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ko ang lahat. At hindi rin ibig sabihin na may puwang ka pa sa buhay ko. Biglang dumating si Adrian, nakita ang eksena. Ang kanyang mukha ay nanigas nang makita si Patrick na nakaluhod sa harap ni Liza. Narinig niya ang huling bahagi ng sinabi ni Liza. Nanlumo ang mukha ni Patrick. Ang pag-asa ay muling naglaho. Liza, pakiusap. Wala na, Patrick, sabi ni Liza. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng pinal na desisyon. Ang aking buhay ay mayroon ng ibang landas, at ang landas na yon ay hindi kasama ka. Tumayo si Adrian sa tabi ni Liza. Inakbayan siya. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatingin kay Patrick. Para kay Patrick, ang eksena ay parang isang saksak sa kanyang puso. Ang babaeng siniraan niya, ang babaeng akala niya ay kanyang pag-aari, ay nakatayo ngayon, buong buo, kasama ang isang lalaking mas malakas kaysa sa kanya, at may bagong buhay na unti-unting lumalaki. Ang kanyang mga luhod ay tila muling bumagsak. Malamig ang tingin ni Adrian kay Patrick. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita pa sa harap ng aking asawa, mariin niyang sabi. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng babala. Walang nagawa si Patrick kundi ang tumayo. Ang kanyang balikat ay nakayuko. At dahan-dahang lumisan, tuluyan ng naglaho mula sa buhay ni Liza. Para kay Liza, sa wakas,
ay nakaramdam siya ng isang malalim na paglaya. Niyakap niya si Adrian. Ang kanyang luha ay dumaloy. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan at pasasalamat. Salamat, Adrian. Salamat sa lahat. Mahal kita, Liza. Palagi. Bulong ni Adrian habang hinahalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Hindi na kita hahayaang masaktan. Hinding-hindi. Ilang linggo matapos ang huling paghaharap kay Patrick, nagsimulang makaramdam si Liza ng malakas na contraction. Ang oras ng kanilang munting biyaya ay dumating na. Mabilis silang nagtungo sa ospital. Sa buong proseso, si Adrian ay hindi umalis sa kanyang tabi. Hawak-hawak niya ang kamay ni Liza, pinupunasan ang kanyang pawis, at binubulungan siya ng mga salita ng pagmamahal at pag-asa. Ang kanyang presensya ay nagbigay lakas kay Liza. Sige Liza, push pa. Konti na lang, mahal ko. Pagbibigay lakas ni Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit may pag-asa. Sa huling pagtulak, isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw sa silid. Isinilang ni Liza ang isang malusog na babaeng sanggol. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang anak. Ang munting nilalang na bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa ay nawala na, napalitan ng isang matinding pag-ibig. Anak natin, Adrian, bulong ni Liza habang mahigpit na hawak ang kamay ni Adrian. Nilapitan ni Adrian ang kanyang mag-ina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Marahang hinawakan niya ang munting kamay ng kanilang anak. Salamat, mahal ko. Maraming salamat sa napakagandang biyaya. Hinagkan niya si Liza sa noo at pagkatapos ay marahan niyang hinalikan ang kanyang sanggol. Ang kanilang pamilya ay buo na, puno ng pagmamahalan at kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang tahanan ay napuno ng tawanan at pagmamahalan. Si Adrian ay isang mapagmahal na ama at asawa. Araw-araw, ipinaparamdam niya kay Liza kung gaano ito kahalaga, kung gaano niya ito kamahal. Si Liza, sa wakas, ay natagpuan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan, hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, paggalang at kapayapaan sa loob ng kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Habang inaalagaan ni Liza ang kanilang anak, naisip niya ang kanyang naging paglalakbay mula sa pagiging biktima ng pang-aabuso sa paghahanap ng kalayaan at sa paghahanap ng tunay na pag-ibig. Ang pagpapatawad ay nagpalaya sa kanya at ang kanyang dignidad ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pag-ibig na walang paggalang ay hindi tunay na pag-ibig. At ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi na sa kanyang yaman o posisyon, kundi sa kanyang lakas ng loob, sa kanyang kakayahang magpatawad, at sa kanyang kakayahang magmahal ng buong puso. Sa huling eksena, malayo sa kanilang masayang tahanan, isang lalaki ang nakaupo sa isang madilim na silid. Nakatitig sa isang lumang larawan ni Liza. Si Patrick De Los Reyes. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang malalim na pagkasira. Nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan. Ngunit ang pinakamahalaga, nawala sa kanya ang tanging babae na nagmahal sa kanya ng totoo. Hindi siya nakahanap ng kapayapaan, tanging walang hanggang kalungkutan at pagsisisi. Samantala, sa isang masaya at maliwanag na tahanan, mahimbing na natutulog ang kanilang sanggol sa bisig ni Liza. Adrian, na nakayakap sa kanyang asawa, ay hinalikan ng kanyang noo. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa kanilang pamilya. Isang bagong simula, isang bagong kabanata, puno ng pag-ibig at walang hanggang pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Liza at Adrian, isang patunay ng kapangyarihan ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa kwento ni Liza. Ang bawat salita, bawat emosyon, at bawat twist na inyong narinig
ay binuo ng may pagmamahal at pagnanais na magbigay inspirasyon. Hindi naging madali ang pagsusulat ng kwento ni Liza, Adrian, at maging ni Patrick. Maraming beses kaming napaisip, nasaktan, at nagalak sa kanilang mga pagsubok at tagumpay. Sa pamamagitan ng kanilang karanasan, nais naming ipaabot ang malalim na mensahe na ang tunay na pag-ibig ay laging puno ng paggalang at hindi kailanman nagpapahiya, na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na lakas ng puso na nagpapalaya sa atin mula sa pait. At higit sa lahat, na sa kabila ng anumang unos, laging may pag-asa para sa isang bagong simula, para sa kapayapaan, at para sa tunay na kaligayahan na ating karapat-dapat. Ngayon na natapos na ang ating paglalakbay, nais naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot? Ano ang pinakapaborito ninyong sandali? Huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong komento sa ibaba at magbahagi ng inyong mga saloobin. Ang inyong mga reaksyon ang siyang nagbibigay buhay sa bawat kwento. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating paglalakbay.